Cold start. Bigyan ko kayo ng tips mga buddy kung paano makatipid sa motor, especially big bikes. Kasi alam naman natin, maintenance ng big bike is medyo pricey talaga. Ngayon papunta pala tayong Tagaytay ulit. Nasa Amadeo tayo right now. 2 days straight Tagaytay mga buddy ah. So tip number 1 para makatipid, yung ginagawa ko, huwag kayong bumili ng mga safety gear. Tingnan nyo. Wala akong gloves, walang jacket, walang padded pants, walang riding boots. Helmet lang, the bare minimum mga buddy. Huwag niyo akong tularan. Actually meron naman akong gloves, may mga riding gears ako, pero pinatamad talaga ako. Sobrang marami kasi hindi ko nakikita ang humps. Sobrang dami na kasi need dalhin. Pero most definitely dapat mag-invest kayo sa proper safety gears mga buddy ah. Okay, sige, so start tayo sa totoong tips ko. Baka controversial to para sa iba, pero ito yung sinusunod ko kasi eh. Hindi ako bumibili ng yung mga super high-end na mga langis, yung mga sobrang mahal. Yung langis na binibili ko is yung ano lang, yung fully synthetic na kunyari Shell, ganun. Kasi reliable brand naman din yan ng Shell eh. Hindi ako bumibili nung napaka high-end naman ng mga ibang langis, like yung Motul 300V ba yun? Kasi number 1 sa riding style ko, hindi naman ako nagtatrack eh. Although you can argue na mas high quality lang is yung mga yan if hindi ka naman nagtatrack or you're not always aggressively riding your motorcycle, eh mas makakatipid ka talaga sa yung ordinary langis lang. Tsaka tip number 2 din, hindi ako sobrang frequent nagpapalit ng langis. I follow the recommendation of the user's manual. Yung iba kasi tingin ko medyo OA na eh. Like nagpapalit sila per 3,000 kilometers. Personally, I think that's too much. Kasi if normal riding ka lang naman, I don't think kailangan mo magpalit at 3,000. Siguro if pinagtatrack mo yung bike mo, ayan yung exception dyan. Palit ka talaga as much as possible. Pero if normal riders like you and I think yung recommended nga ng user's manual is 10,000 eh. Hindi ko lang masyadong sure ha, pero I think ganun, 8 to 10,000 kilometers. Ako nga, ne-change ko to langis ko at 8,000 kilometers. So there's that. Next tip, always ko din to nakikita eh, mostly sa mga big bike owners. Masyado nilang pinapasigaw yung motor nila. Kasi ako, tingnan nyo, nagko-cruise lang ako 3k RPM, ganon, 4k. Kasi the higher the RPM ka, tatakot talaga yung consumption ng gasoline mo. So if gusto mong magtipid sa gas, as much as possible, babad ka at lower revs. Medyo magulo straight daw. Pero ang alam ko kasi yung ibang, lalo na yung mga big bike owners, pinapababad at hindi ko naman nilalahat ha, pero syempre yung iba naka big bike binababad nila sa high RPM para maingay motor nila, para kunyari cool, diba? So if that's your purpose, edi ibabad mo sa high RPM para maging cool ka sa kalsada.
Pero don't take it the wrong way ha. Hindi ko din sinasabing ilalog nyo yung engine ha. I think malapit na tayo sa Balay-Dako. Buti na lang nasa Tagaytay tayo. Kasi imagine if nasa baba tayo, Metro Manila, 12 na 12 eh. Sobrang init siguro ngayon dun. Dito mainit pa rin pero not as init talaga if andun ka sa baba. Kita nyo yung rev matching na yan. Pro moves yan mga buddy. Pwede pala ako nagdiretso na dun no? Sa intersection nag left turn. Pero dito kasi yung sinabi ni Maps eh, kaya sinunod ko na lang. Okay, we are very near Bag of Beans. Diyan tayo kumain kahapon. Balay-Dako. Nasa na ba yun? In English, the big house. Balay-Dako. Ayun, I see it. It's over there. Ilan yung waiting? Yes sir. Marami? Parang dalawang pa lang po kayo. Dalawa lang ang waiting, so hindi naman ako masyadong gutom pa. And andito na tayo eh. Ito yung one of the most highly rated restaurants here. So tiisin na lang natin. Okay, dito daw. Under the tree yung parking natin mga buddy. Yun yun naman yan. Ang galing, napaka-organize nila. Pagdating mo sa sa gate, bibigyan ka ng guard ng ticket para sa queuing. Kasi medyo maraming tao talaga eh. Ang good thing, napakalaki nung nila, waiting area. Tsaka napaka-organize I-scan mo lang yung QR code. Then nasa cellphone mo na yung menu. Ang galing. Wala akong masabi. So tingnan natin if masarap ba ito yung pagkain. Crispy pitaw. Ito squid. Yan. Buto bongbong. Okay mga buddy, we are going home. Saktong sakto lang timing natin. Hindi na masyadong mainit. Ang ganda ng Starbucks dun. Tingin ko yan ang isa sa best Starbucks na napuntahan ko eh.
Meron din actually isa pang Starbucks dito na sobrang dami din ng tao. Actually, lahat naman ata maraming tao, especially weekends eh. Nagulat nga ako ngayon, it's only Tuesday pero marami pa rin tao. Ano na lang kaya kung weekends ano? Or holidays. Diyos ko. Kumain tayo ng lunch dun sa Balayta ko, 'di ba? Pero I'm so very disappointed sa food nila. Ang mahal pa. Yung squid nila wala eh. Parang undercooked na di mo maintindihan. Nag-leave ka ng unpleasant aftertaste sa mouth ko eh. Lang ya. Pero yung place nila no doubt napaka ganda talaga. And then of course yung staff nila very professional. Yun nga lang yung food palpak. In my opinion lang naman yan mga buddy I think merong aberya. Nagka-aberya pa yung truck mga buddy. Aberya or nagkabanggaan? Aberya I think. Galing naman ng mga to. Dapat dito lang sila muna eh before sila pumunta dun. Next tip ko is syempre, this is pretty obvious din. Dahan-dahan lang sa gas. Chill lang pag nag-accelerate. Kasi obviously pag malakas ka mag-accelerate, number 1, malakas sa gas yan. And then number 2, sobrang lakas din yan sa gulong. Lalo na pag malakas yung bike mo. And please note, yung gulong talaga is yung I think yung pinaka mahal na normal wear and tear sa pagmomotor, especially big bike. And of course, if malakas ka mag-gas, so bilis ka, di ba? Edi malakas ka din mag-brake, which means malakas ka din sa brake pads. And yung brake pads ng mga big bike, hindi rin yan mura mga buddy. So kumbaga domino effect talaga yan. So if chill ka lang na rider talaga, hindi ka masyadong malakas sa gas, hindi ka masyadong malakas sa brake, hindi ka rin masyadong malakas sa gulong, which means makakatipid ka talaga in the long run. I think malapit na tayo sa kung saan tayo magla-left turn. Konti na lang, 500 meters. Okay, to Manila, turn left to SLEX. So next step tayo. Ito ginagawa ko to. Huwag masyadong magpa-car wash very regularly. Kasi magkano din yung car wash, di ba? Eh if sabihin natin araw-araw ka nagpapa-car wash, eh magkano na yun? Tapos try to car wash yourself din. Kasi common sense lang din naman pagka-car wash, no? And if ikaw din mag-car wash sa sarili mong motor, mas ka syempre mas careful ka sa pagka-car wash nun, less scratches ang mangyayari sa motor mo. Kasi napapansin nyo ba yung mga oh my god, yan ang magaling. Galing ka dito sa left lane, pumunta ka ng crazy boys. So yun, napansin nyo yung mga car wash. Hindi ko naman nilalahat ha, pero usually kasi yung mga mumurahing mga car wash, yung nagka-car wash dyan is wala naman masyado talagang knowledge eh kung ano bang proper way of washing your vehicle without giving it micro scratches. Kasi minsan kasi yung cloth nila hindi bago, so marami na yung mga dust particles dyan. Tapos biglang i-wipe sa i-wipe sa paint mo, edi
swirls talaga ang mangyayari. Tas di ba minsan nag-wash na sila sa back, sa lower part ng motor mo or sa wheels, tas biglang akyat dun sa paint, no, sa paint mo. Nako po, for swirls malala talaga ang mangyayari dyan. So it's really better if ikaw mismo mag-wash sa motor mo. So I hope you learned a few things sa vid na to. Thank you so much for watching. And again, please like, subscribe, comment down below. Also turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago natin videos, mga buddy. So ride safe, mga buddy. Peace out. Bye bye.